Sa paggunita ng ika-165 na kapanganakan ni Gat Jose Rizal, ipinagdiwang sa First Rizal Monument sa Daet. Nakiisa ang lahat sa paggunita ng ika-165 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Jose Rizal na ginanap nitong June 19, 2026 sa First Rizal Monument sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal ng pamahalaan, kinatawan ng iba't ibang ahensya, mga miyembro ng Knights of Rizal at iba pang sektor ng lipunan bilang pagkilala sa buhay at pamana ng pambansang bayani. May temang Diwa ni Rizal, gabay sa pagbangon ng bayan. Binigyan diin ng programa ang patuloy na kahalagahan ng mga ideya ni Rizal sa paghubog ng makabayan at responsableng mamamayan sa kasalukuyang panahon. Nagsimula ang programa sa paggalang sa watawat ng Pilipinas na pinangunahan ng Daet Masonic Lodge No. 247. Kasunod ang pag-awit ng pambansang awit at himno Camarines Norte ng Tatak Kulturang Kamnorteño Coral. Sinundan ito ng panalangin at panunumpa ng katapatan sa watawat bilang simbolo ng pagkakaisa at nasyonalismo. Isa sa naging sentro ng pagdiriwang ang wreath-laying ceremony sa Bantayog ni Rizal na pinangunahan ni Camarines Norte Governor Recarte Padilla at Albay Governor Noel Rosal bilang chairperson ng Regional Development Council Region 5. Ang seremonyang ito ay nagsilbing taus-pusong pag-aalay ng pagpupugay sa bayani na nagmulat ng kamalaya ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga akda at mapayapang pakikibaka. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Governor Noel Rosal ang natatanging halaga ng First Rizal Monument sa Daet bilang kauna-unahang bantayog na itinayo para kay Rizal sa buong mundo na ayon sa kanya ay patunay ng maagang pagkilala ng mga Bicolano sa kabayanihan ng pambansang bayani. Sa paggunita ng ika-165 kaarawan ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Dito sa makasaysayan bayan ng Daet, Camarines Norte. Higit na makahulugan ang pagkakataong ito sapagkat tayo ay nagtitipon sa paanan mismo ng unang bantayog ni Rizal sa buong mundo. Isang pambihirang pamana na ipinagmamalaki hindi lamang ng mga taga Camarines Norte, kundi buong rehiyong Bicol at sambayanang Pilipino. Noong taong 1878 sa gitna ng alab ng revolusyon at pagnanais ng ating mga ninuno para sa kalayaan, itinayo ng mga mamayan ng Camarines Norte ang bantayog na ito bilang pagpupugay kay Rizal. Sa aking pagsusuri sa amin, hindi ito ipinagawa ng isang makapangyarihang pinuno o mayamang institusyon. Ito ay itinidig ng mga karaniwang mamamayan, mga taong naniniwala sa mga adhikain ng isang bayani na nag-alay ng kanyang talino, panulat at buhay para sa bayan. Ipinakikita nito na ang diwa ni Rizal ay agad na yumakap sa puso ng mga Bicolano. Kaya naman tunay nating ipagmalaki na ang unang monumentong itinayo para kay Rizal sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Daet. Aniya, ang diwa ni Rizal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa gitna ng mga hamon ng lipunan tulad ng kahirapan, kalamidad at pagbabago sa panahon. Giit pa niya mahalaga ang edukasyon, pagkakaisa at responsableng pamumuno upang makamit ang tunay na pag-unlad ng bansa. Alinsunod sa mga adhikain ni Rizal para sa isang nagkakaisang sambayanan. Samantala sa mensahe ni Governor Recarte Padilla, binigyan pansin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino na isa sa mga pangunahing advokasya ni Rizal noong panahon ng pananakop. Aniya, nananatiling hamon hanggang sa kasalukuyan ang pagkakawatak-watak ng lipunan, kaya't mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang maisulong ang kaunlaran. Ipinunto rin niya ang papel ng kabataan bilang pag-asa ng bayan, ngunit iginiit na nakasalalay din sa mga nakatatanda ang paghubog ng tamang halimbawa sa disiplina, integridad at wastong pamamahala. Ano bang pagkakaiba ng panahon ni Rizal at panahon natin ngayon? Sapagkat ang panahon ni Jose Rizal noon, yun yung panahon
Within that lifetime of Rizal, yun yung panahon ng 400 pananakop ng Espanyol sa atin. Noong panahon na yon, ano ang buhay ng mga Pilipino? Ang buhay ng mga Pilipino, mga Indio, alipin sa sariling bayan. At alam niyo po, si Jose Rizal, ang advokasya niya, unang-una ay pagkaisahin. Sa kanyang mga panulat, gusto niyang pagkaisahin ang mga Pilipino. Dahil nung panahon po ni Rizal, napakabigat po nung regionalismo na kung saan buhay na buhay, walang pagkakaisa. Sapagkat nung panahon niya, buhay na buhay, Ilocano ako, Bicolano ako, Caviteño ako. Yun po yung panahon na hati-hati ang mga Pilipino dahil ang paniniwala ng mga Pilipino noon ay regionalismo. Kaya nung panahon ng 1892, binuo niya po yung La Liga Filipina, na kung saan ang obheto niya ay tanggalin ang regionalismo, yung geopolitika or geopolitical. Tanggalin, bagkus isailalim ang bansa sa iisa, pagiging isang Pilipino. Sapagkat nakita ni Jose Rizal, ultimo mga leaders, nakita natin ang kasaysayan, ultimo mga leaders, Andres Bonifacio, ano ang hidwaan nila ni Presidente Emilio Aguinaldo, si General Luna, mismo sila sa loob ng Katipunan. At nakakatawang isipin, iisa ang pinaglalaban pero ang daming bandila na nasa sa ilalim sa Katipunan. Isang bagay lamang ang malinaw. Noong panahon ni Jose Rizal, ang mga Pilipino ay watak-watak. And let us move forward 165 years. O sabihin natin 128 years of independence. Ano ang mga Pilipino ngayon? Alam niyo po, walang pinagbago. Walang pinagbago, watak-watak pa rin tayo. At kung susundin natin ang sinasabi o advokasya ni Jose Rizal, sapagkat ang paniniwala ni Rizal, mas magiging malakas ang Pilipino, ang Pilipinas laban sa Espanyol kung ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Mas magiging mabilis ang atin pong pag-unlad kapag tayo ay nagkakaisa. Sa pagtatapos ng programa, muling pinagtibay ng mga dumalo ang kanilang pangako na isabuhay ang mga aral ni Rizal sa pang-araw-araw na pamumuhay.